So eto nga mga ka-old school, tayo talaga'y nililito na ng Kongreso. Hindi na natin alam kung sino talaga ang leader. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, katulad doon sa impeachment ni Inday. Because we don't want her to be impeached, she does not deserve to be impeached. Medyo hindi katulad nung bigay diin ni Tatay Diggs na stop it sa dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Stop it. Can do other things but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. Kakatapos lang ng eleksyon. Bakit mo sirayan bayan? Pero ang masakit mga ka-old school, dito naman tayo sa ICC. Sabi ko naman sa inyo na talagang ang plano nila, sirain at alisin ang mga Duterte. Anak ng patuka sa manok. Ang linaw-linaw nung sinabi ni Pangulong Bongbong, tumatatag ang unity team. Anak kayo ng patuka sa manok. Yun ay salita. Pero sa nakikita ng mga Pilipino sa gawa, ibang-iba. Tanong ko lang sa mga Kongreso, sino ba talaga ang amo nyo? Kanino kayo nakikinig? Diyan ba sa leader nyo sa Kongreso? O sa Pangulo? Ayoko namang sabihin both. Mas masakit yun sa mga nagtiwala sa 31 million. Ang tanong lang sa inyo, lalo ka na Congressman Atras, dati, yung paninindigan mo para hindi makapasok ang ICC. Wow! Ang galing-galing mo magsalita nun. Samantala ngayon, iba na ang tono mo. Anak kayo ng patuka sa manok ko. Pati yung sekretary natin. Ano nangyayari sa inyo? Di ho ba, March 16, 2018, nagpasa na tayo'y tumitiwalag. So sabi nga ni Harry Roque, ni Spokes, ito ng resolusyon na hinain para naman humihingi na kinakailangan makipagtulungan sa ICC sa investigasyon laban sa mga Duterte. Now, ang balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Yung Abante resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? At ang balita ko next week, dahil alam nyo naman, maraming marites dyan sa aking mga dating kasama sa Kongreso, ay dadali na sa plenaryo para aproban. Meron tayong 1 year para ito ay maging pinal. So, March 17, 2019, pinal na po na wala tayo sa ICC. Dapat yung ICC mga ungas, yung period ng 1 taon, dapat gumawa sila ng investigasyon. Pero yung investigador, natulog sa pansitan. Tapos ngayon, pag-aaralan nyo ulit na buksan ng ICC, papasukin sila dito? Akala ko ba, sabi nyo, Congressman Atras, na malakas ang justice system natin dito, gumagana. Puti pa kami mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Alam namin na pwede lang pumasok ang ICC sa atin o makialam kapag hindi gumagana ang mga hukuman sa Pilipinas. Anak kayo ng patuka sa manok? Sa dami-rami ng problema ng Pilipino, ng Pilipinas, mas inuuna nyo pa rin talaga ang mga interes nyo. Kung kayo ay mga trapo, wala kaming magagawa dyan kung di wag kayong iboto. Pero para sa aming mga ordinaryong Pilipino, naging mas ligtas kami nung panahon ng Pangulong Duterte. Huwag na tayong maglokohan. 73% bumaba ang kriminalidad. Takot na takot ang mga kriminal. Pero ngayon, unti-unti na namang natatakot ang mga mamamayan. Bumabalik na naman ang mga kriminal sa lansangan. Wala nang takot pumatay, magbenta ng droga, at higit sa lahat, lumalakas na naman ang kaliwang grupo. Tapos ang inuuna nyo, puro pansarili nyo. Pinapasahod kayo ng taong bayan para gumawa ng matitinong batas na makakatulong sa bayan.
Hindi kayo nandyan para pagnakawan ang bayan. Pasintabi na. Ang hirap kasi sa inyo. Sa sobrang talino nyo at gahaman, pinababayaan nyo ang mamamayan. Sumusunod kayo sa isang leader na hindi man lang umabot sa 200,000 ang boto? Ang dami ng sinabi ng Pangulo, pero wala man lang sa inyong nakikinig. Hindi lang namin alam. Baka wala talaga kayong pakialam sa Pangulo. Kayo pa mga ka-old school, ano sa tingin nyo? Mapagkakatiwalaan pa ba natin ang majority ng mambabatas natin? Ingat!